umawi ng papuri. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, inaanyayahan tayo, ibigin ang Diyos, ibigin ang ating kapwa. Sa mga pagkakataon na sarili lamang natin ang ating nakita at hindi tayo nag-alok ng tulong at pagmamahal sa ating kapwa, magbalik tayo sa Diyos na laging nagbibigay ng Kanyang pagmamahal, sa Diyos na laging nagbibigay ng Kanyang pagpapatawad. Aminin natin sa Kanya ang ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang sa kasalanang pinangangambang ihingi ng kapatawaran. Nang budhin naming takot na ikaw ay lapitan, ay yung patawarin ng lubusan. At ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Jonas. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga taga roon, sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan." Sa halip na sumunod, ipinasiya ni Jonas na magtago sa Tarsis, sapagkat inaakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Jope at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon. Ano pat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidla ng matinding takot ang mga tripulante. Kaya bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos, inuhulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. "Hoy, tulog ka ng tulog diyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. "Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito." Gayon nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila. "Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito at taga saan ka?" "Ako ay Hebreo," sagot ni Jonas. "Nanalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa." Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas,
napakalaki ng ginawa mong kasalanan. Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap ulit ng tripulante. Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat, sapagkat alam kong ako ang dahilan ng naggingit-ngit na bagyong ito. Sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa, sapagkat lalong lumalakas ang bagyo at nananalangin sila ng ganito. Panginoon, naway wag ninyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito. Yamang kayo na rin ang nagpahiwatig na dapat naming gawin. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. At bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon, kaya't naghandog sila at namanata sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulun nito si Jonas. Siya'y natatilin ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ang isda, at si Jonas ay iniluwa nito sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipagsanggalang. Poon nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo, at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo, at dininig mo ako. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat, napadpad ako sa laot ng karagatan, at natabunan ng malalaking alon. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, naalala kita poon. Ako'y dumaing at narinig mo ako mula sa iyong banal na templo. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo. Wika ni Jesus, gawin mo yan, at mabubuhay ka. Sangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya. Tinanong niya uli sa Jesus, sino naman po ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataon namang may dumaraan doong isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritano, naglalakbay na naparaan doon, nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag.
Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya? Sagot ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka. Gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes, ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga po mga kapanalig. Nagtanong yung eskriba kay Jesus, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kaligtasan. Lahat po tayo, ito ang nais natin. Kaligtasan. Alam natin, oo, nabubuhay tayo sa mundo na ito, pero dadaan lamang po tayo dito. Pagkatapos ng buhay sa mundong ito, may kaligtasan, wala nang hirap, wala nang lungkot, wala nang pagasti. Bagos buhay na walang hanggan. Ano daw ang dapat niyang gawin? At tinanong po siya ulit ni Jesus. At siya din ang sumagot doon sa tanong niya. Ibigin ng Diyos, buong isip, lakas, kaluluwa, ibigin ng kapwa, gaya ng sarili. At ang sabi ni Jesus, gawin mo yan, mabubuhay ka. Kapanalig, kaya mo na bang magmahal? Ibig ko pong sabihin yung totoong pagmamahal. Baka maraming sumagot, opo naman, Father, kaya na po na magmahal. Ngayon ito po, kaya mo ba talaga magmahal sa Diyos, buong isip, lakas, kaluluwa? Kaya mo ba talagang magmahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal sa sarili? O baka nga po, katulad po tayo nung narinig natin dito sa Ebanghelyo. May 2 pong nagdaan. Mababait naman po ito. Eskriba at Levita. Tinignan naman nila. Huminto naman sila. Kaya lang hindi po sila talaga pwedeng humawak doon sa binugbog. Bakit? Kasi papunta sila ng templo. At meron po silang trabaho. Kapag hinawakan nila yung yung sugatan, o kaya baka patay na, marurumihan po sila at hindi po sila makakapasok sa templo ng araw na iyon. Kumbaga, hindi naman masamang tao yung 2 naunang naglakad. Opo, tumitig lang po sila. Pero inuna po kasi nila yung trabaho nila bago yung tao na binugbog. Pero buti nila merong Samaritano na talagang may pupuntahan din. May trabaho din siguro yung Samaritano. Pero ang inuna niya ay yung kapakanan noong nangangailangan. Kapanalig, lahat naman tayo may ginagawa. Pero kaya mo bang magbigay ng oras at panahon para sa iyong ginagawa? Kaya mo bang magbigay ng iyong sarili, yung tunay na tulong para doon sa nangangailangan? Ito po kasi yung ginawa ng Samaritano. At ito po yung paanyaya din po sa atin. Magmahal ka. Hindi lamang dahil kaibigan mo, hindi lamang dahil kakilala mo. Magmahal ka kasi minahal ka ng Diyos. Magbigay ka kasi binigyan ka ng Diyos. Yun po yung dahilan po natin. Hindi sa kahit na ano pa mang dahilan, magbibigay ka, magmamahal ka, kasi una tayong minamahal, una tayong binibigyan. Kaya ang panyaya, magbigay ka rin sa iyong kapwa. At sino yung kapwa? Lahat ng nangangailangan. So, nung pagbasa nga po, ayaw puntahan ni Jonas, yung mga taga Nineveh, kasi mga kaaway po nila yon.
Magkaaway yung mga Ninevites at saka yung mga Hudyo, mga Israelita. Tapos ang sabi pa ng Panginoon, ililigtas niya. Ba't ililigtas? Hayaan mo silang mamatay. Parang ayaw puntahan po ni Jonas yung Nineveh, tapos tutulungan pa niya. Pero ang Diyos ang gumawa ng paraan. Umiiwas na nga si Jonas, pero dinala siya ng Diyos doon sa Nineveh. At alam po natin ang nangyari. Nangaral si Jonas at nagsisi, nagbagong buhay ang mga taga Nineveh. Kaya mo ba na magbigay ng tulong sa iyong kapwa? O kaya bakang iniisip natin, di karapat-dapat na tulungan? O kaya bakang iniisip natin, may mawawala sa akin, ayoko, sa iba ko na lamang ibibigay. Magagawa po natin na tumulong, magbigay, magmahal ng totoo, kung si Jesus ang sentro ng ating buhay. Kasi po, kapag si Jesus ang sentro ng ating buhay, eto hindi ka magdadasal para pagpalain. Hindi ka magsisimba para tumanggap ng biyaya. Hindi ka tutulong para tumanggap ng biyaya. Kasi may mga tao po, ay kailangan ko ng blessing, magdadasal ako. Kailangan ko ng biyaya, magsisimba ako. Kailangan ko ng pagpapala, sige na nga, tutulong ako. Kapag si Jesus ang sentro ng iyong buhay, ikaw, magdadasal ka. Bakit? Kasi pinagpapala ka na. Ikaw, magsisimba ka. Bakit? Kasi pinagpapala ka na. Kumbaga, nakikita mo kasi si Jesus. Pinagpapala ka na, kaya wala kang, parang hindi mo talaga kayang pigilan yung sarili mo. Magpapasalamat ka, magmamahal ka. Pinagpapala ka na, kaya mapapamahal ka, magmamahal. Pinagpapala ka na, kaya magdadasal ka. Pinagpapala ka na, kaya magsisimba ka. Hindi ka naglilingkod para tumanggap ng biyaya. Bagkus, pinagpapala ka na, kaya ka maglilingkod. Kumbaga, nakikita mo na talaga na sa puso mo si Jesus, siya ang sentro ng iyong buhay. Kaya maglilingkod ka bilang pasasalamat sa Diyos. Magbibigay ka, maglilimos ka bilang pasasalamat sa Diyos na araw-araw ay nagbibigay sa iyo. Kapag si Jesus po ang sentro ng iyong buhay. Kasi yung iba po, ayaw tumulong. Bakit? Wala din ako. Bakit ako magbibigay? May problema din ako. Bakit kita tutulungan na may problema ka? Siguro yung dalawang nauna, yung Levita at saka Iskriba, may gagawin din ako. Marami rin akong pupuntahan. Busy ako. Bahala ka muna dyan. Baka naman may sumunod sa aking magdaan. Yun na lamang ang tumulong sa iyo. Kumbaga, ayaw nating magbigay kasi wala din tayo. Ayaw natin tumulong kasi nangangailangan din tayo. Pero kung si Jesus ang sentro ng iyong buhay, makikita mo lahat ng problema may solusyon. Amen? Kapag si Jesus ang sentro ng iyong buhay, lahat ng problema may solusyon. May pinagdaraanan ka, malalagpasan mo yan. Kaya kapag nakakita ka ng tao may pinagdaraanan, hindi mo sasabihin, may pinagdadaanan din ako. Iba na lang tumulong sa'yo. Magbibigay ka ng tulong. Lahat ng problema may solusyon. May problema ka, nakakita ka ng tao may problema, hindi mo sasabihin sa kanya, may problema din ako. Iba na lang tumulong sa'yo. Tutulungan kita. Kahit may problema din ako. Kasi lahat ng problema may solusyon. At ito po, kapag walang solusyon, yung problema, kasi may problema talaga na walang solusyon. Kapag walang solusyon, anong ibig sabihin nun? Kapag walang solusyon yung problema, ibig sabihin nun, hindi mo problema yan. Kaya huwag mong problemahin.
May problema eh. Kaninong problema? Yung problema na yon. Problema yan ni Lord. Hindi mo problema. Huwag mong problemahin. Si Lord ang po problema dyan. Kasi lahat ng problema, may solusyon talaga. May solusyon. Gawan mo ng solusyon. Binigyan ka ng Diyos ng kakayahan. Gawan mo ng solusyon. Pero may haharapin ka sa buhay na wala talagang solusyon. At okay lang yun. Sinasabi ng Diyos, huwag mong problemahin yan. Kasi hindi mo problema yan, problema ko yan. Ang Diyos ang gagawa dyan. Kaya pwede mong sabihin, Lord, may problema po kayo. Kasi yung kulang kami sa budget. Sige ka, Lord, hindi ko mapag-aaral yung mga anak ko. Baka kung ano mangyari dyan sa mga anak ko, may problema ka, baka lumaki ng hindi maayos yan. Solusyonin niyo po yung problema para magkaroon kami ng sapat na budget para mapakain, matulungan, mapag-aral, mabayaran yung mga utang. Lord, may problema ka. May sakit yung magulang ko. Hindi po tuloy ako makapagsimba. Ayan, problema mo yan, Lord. May sakit yung asawa ko. Hindi po tuloy ako makapag-serve sa simbahan. Problema niyo po yan, Lord. Lord, gawin niyo po ng paraan. Baka pwedeng pagalingin niyo po sila. Baka pwedeng tulungan niyo po sila. Kasi hindi ako makakalabas po talaga ng bahay. Alagaan ko muna sila. At di po ba marami po sa inyong mga ganyan kapanalig? Nagdasal ka at talaga naman dininig ng Diyos yung panalangin mo. At nung dininig ng Diyos yung panalangin mo, nag-serve ka ulit, nagsimba ka ulit, naglingkod ka ulit sa Panginoon. May mga problema, walang solusyon. Ibig sabihin, hindi mo problema yan. Kaya huwag mong problemahin. Kasi ang Diyos ang gagawa ng solusyon dyan. Pero ang panyaya po sa atin ng Panginoon, mabuhay ka. At paano ka mabubuhay? Ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Si Jesus, ang sentro ng iyong buhay. Kung kayang-kaya mong isuko sa Diyos ang lahat-lahat, si Kristo ang sentro ng iyong buhay. Kapag ikaw, nakikita mo yung biyaya, nakikita mo yung pagmamahal, at dahil ikaw pinagpapala, kusa, magdadasal ka talaga. Pinagpapala ka, kusa, magsisimba ka talaga. Pinagpapala ka, kusa, nag-uumapaw yung pagpapala. Kaya bukal sa loob mo, maglilingkod ka, magbibigay ka, magmamahal ka sa iyong kapwa. Dahil si Kristo ang sentro ng iyong buhay. Amen. Maging sa ngayon, maraming tao ang nag-aabang sa bangketa na nangangailangan ng mga salitang nakapagpapagaan ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Amang nasa langit upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa konkretong aksyon kaysa sa magandang salita lamang ating itutugon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang simbahan sa kanyang mga pastol at bayan, naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga naglilingkod sa mga dukha, naway hindi manghina ang loob o mawala ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang bawat taong makasalamuhan natin, naway pakitaan natin ang kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga nalulumbay,
at ang mga may karamdaman sa ating lipunan, naway huwag nating baliwalain o lagpasan lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ama naming Diyos, habang ipinagdadasal namin ang iba, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ang aming kapwa at tanggapin ang iyong mahal na anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, puspus dalwalhati ang Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain tinunin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, aming Santo Papa, at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bireng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso, San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Sus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin.
Iniling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Si Kristo ang sentro ng ating buhay. Magbigayan tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po. Kapayapaan po sa bawat isa, mga kapanalig. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo na tatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Reyna ng Santo Rosario. O Birheng Maria, ipagkaloob mo na sa panalangin ng Santo Rosario bawat araw, sa kabila ng maraming gawain, ito'y maging gabay sa lahat ng aming gagawin, makadagdag sa amin bilang karugtong ng iyong kabutihan at lakas sa patuloy na paglalakbay. Loobin mo po higit sa lahat, O Birheng Maria, na sa patuloy na pagninilay ng mga misteryo ng Santo Rosario, mahubog ang aming kaluluwa dahan-dahan, magliwanag, dumalisay, magpatatag at humalimuyak na manood sa aming pangunawa, sa aming determinasyon, sa aming puso, sa aming alaala, sa aming gunita, at sa aming buong pagkatao. Naway ugaliin naming manalangin, hindi sa paraang kinasanayan, kundi sa palagiang pagpaparangal at patuloy na paghahangad ng pag-ibig. Ito'y aming hinihiling, O Reyna ng Santo Rosario, sa pamamagitan ng pagdalangin ni Santo Domingo, ang tagapagturo ng mga misteryo at tapat na tagasunod ng mga katangian nito. Amen. O Maria, Reyna ng Santo Rosario, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin
sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At sumainyo rin. Pagpalain kayo, ingatan kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, pumayo kayo sa kapayapaan, umiibig sa Diyos, umiibig sa kapwa. Salamat sa Diyos. Salutaris Nostria, et celi Patris Nostri, bella Venus Auxilia, Maror per auxilium, sit semper gloria, in auxili eternum, nobis done in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig, na nakasubaybay sa ating himpilan, lalo't higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng sa tanging Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya at ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawala na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ng makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo
bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Langin ng pagbabasbas, makapangyariang Diyos na walang hanggan, ikaw ang aming Panginoon at buting Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito. Alisin mo na rito ang lahat ng nagpapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang mapanatili kami sa kapayapaan at sumamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Gawa rin naman tayo ng mga pangyariang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo prestis te eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribueque sumus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum et nobis iutas ensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.